John 6:66. Because of what Jesus said, many of his disciples turned their backs on him and stopped following him. Dahil sa sinabi ni Jesus, marami sa kanya mga tagasunod at alagad ang tumalikod sa kanya at tumigil na sa pakikinig sa kanya. When the teaching is hard. Panginoon, salamat po dahil kayo'y Diyos na mabait at Diyos na nagpapaliwanag. Turuan niyo po kami kung paano haharap sa mga bagay na hindi namin maunawa agad, mga bagay na lampas sa aming pangkaraniwang kakayanang umunawa. Kayo po ang mangusap, turuan niyo po kami nang lalo kaming makasunod sa iyong anak na si Jesus. Kami po patuloy niyong pakalinisin, basbasan, at ngayon, paliwanagan. Dinadalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. What do you do when the teaching is hard? After Jesus fed the crowds, and they were very satisfied and happy with what they ate, this followed. John 6:25-26. They found him on the west side of the lake and asked, "Rabbi, when did you get here?" Jesus answered, "I tell you for certain that you are not looking for me because you saw the miracles, but because you ate all the food you wanted." So the people followed, not for the miracles, not for heavenly things, but for the food they wanted, for earthly, worldly things, like the delicious food that Jesus gave them miraculously. John 6:27, Jesus continues, "Don't work for food that spoils. Work for food that gives eternal life. The Son of Man will give you this food because God, the Father, has given him the right to do so." So Jesus was telling them, huwag kayong magpaka-cheap. Taasan ninyo ang inyong taste. Don't seek what you like to get. Don't seek easy food, temporary physical satisfaction. Sandali lang yan, sandali lang kayo masisiyahan. Seek what I like to give you. Don't seek what you like to get from me. Because what I want to give you is eternal. It is of high value. It is life. Seek what is eternal, what gives spiritual satisfaction. Now, eternal life could be spiritual, mental, and emotional freedom as well. Pag nakikita natin yung salitang eternal life, huwag natin laging isipin na sa kabilang buhay. Because eternity is timeless. It doesn't have to be limited to that next period after death. Eternity has always been, is, and will be. So eternal life doesn't always mean life after death, although it means that. But it could also mean a timeless, spaceless, transcendent enjoyment of higher things in life, which is available in the spiritual realms, which could be entered into through the earth right now. Nang eternal life ay hindi lang pagka namatay ka na sa katawan na ito, kundi pag na-enjoy mo ang mga bagay na espiritual, walang pader, walang hangganan, limitless thinking, freedom, that is eternal too. At yun ang ibig sabihin ng Kingdom of God, paghahari ng Diyos. Hindi lang kaharian ng Diyos na pupuntahan mo pag namatay ka, kundi paghahari niya sa iyo, ngayon pa man, nabuhay ka pa dito sa iyong katawang lupa. So Jesus was saying, ang hinahanap niyo pang sikmura lang. Mas mataas ang gusto ko ibigay sa inyo, pang-utak. Kasi makakalaya kayo through your thoughts, through your thinking, not through your desires, not through your stomach. Your stomach will tie you down to earth, but your mind, once enlightened, will bring you to eternal spaces, to the heavenly realms, to eternity. At ang gusto ni Jesus, yung mga sumusunod sa Kanya, yun ang hanapin, hindi lang yung madali, hindi lang yung masarap agad ngayon, tapos bukas wala na naman. John 6:28-29, what exactly does God want us to do? The people asked. Jesus answered, God wants you to have faith in the one He sent. The NIV says, then they asked Him, what must we do to do the works God requires? Ano bang dapat namin gawin para makaya namin gawin yung ipinapagawa talaga ng Diyos? Jesus answered, the work of God is this,
to believe in the one He has sent. In the competing market of ideas, God wants people to believe in Jesus, not in anyone else. In a nutshell, that's what Jesus was saying. Belief in Jesus, obedience to Jesus, and to the way of Jesus enables people to do the work that God requires. Para magawa mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos, dapat makilala mo muna si Jesus, maniwala ka sa Kanya, to the point na sumusunod ka sa Kanya. At ano ba talaga ang gustong ipagawa sa iyo ng Diyos? Sinabi na ni Jesus yun, love God and love others. Yan ang gusto ng Diyos na gawin mo. Ang dali-dali naman nun. No. Liban na lang, manalig ka kay Jesus ng totoo at sumunod ka sa Kanyang pamamaraan, hinding-hindi ka pwede maging maibigin. Hindi mo mamamahal ang Diyos at ang kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, ganoon. Kaya ang gusto ng Ama, makilala mo, tanggapin mo, paniwalaan at sundin si Jesus. Because only through the way of Jesus can you do the work that God wants you to do, which is to love Him and to love your fellow man as you love yourself. Yun ang tunay na misyon ng buhay. Huwag tayong bumara sa marami maliliit na mga detalye. Hindi tuloy tayo nakakawala para pumunta doon sa mas malaki at mas dakilang mga bagay. Simple lang ang gusto ng Diyos na ang Kanyang mga anak ay magmahalan. Na unahing mahalin ng Diyos, sapagkat pag minahal mo ang Diyos, magiging katulad ka ng Diyos, maibigin sa kapwa. Pero sa pamamagitan ng napakarami mga religious laws and requirements, nawawala pa ngayong pagmamahali. Ang umiiral pa nga, pag-aaway-away, pagpapagalingan, pagkukumpetensya, which is not the will of God for people. So it is the way of Jesus that will work. John 6:30-31, they replied, "What miracle will you work so that we can have faith in you? What will you do?" For example, when our ancestors were in the desert, they were given manna to eat. It happened, just as the scriptures say, God gave them bread from heaven to eat. So ibinalik lang nila sa tinapay ang usapan. Kasi hinahabol-habol nga sila ni Jesus dahil nasarapan sila sa tinapay. Sabi ni Jesus, alam niyo, huwag yung hanapin yung tinapay na yan na pangsikmura. Ang hanapin niyo yung pagkain ng isip, pagkain ng kaluluwa at ng espiritu, dahil doon lang kayo makakaranas ng eternity, ng eternal life, ng freedom. Sabi nila, ano namang himala ang gagawin mo para maniwala kami sa sinasabi mo? Na kailangan maniwala kami sa iyo at sumunod sa iyo para magawa namin ang ipinapagawa ng Ama? Paano mo papatunayan para kami maniwala? Alam mo, panahon ni Moses, nagpaulan ng Diyos ng tinapay, himala yun, ikaw, anong gagawin mong himala? Ibinalik nila sa tinapay ang usapan. The people were not listening to learn. They were listening to be able to answer back. At marami sa atin mga kapatid ganyan, pagka nagtatalo-talo, pagka nag-aaway, lalo debate, hindi ka naman nakikinig para matuto eh. Nakikinig ka kung paano ka makakasingit at makakasagot uli. At paano mo madadaig yung nagsasalita ngayon. Ganun ang ginawa nila. Nadidinig lang yung words ni Jesus pero hindi nila iniintindi, kaya hindi tumatalab. John 6:32-33, Jesus told them, "I tell you for certain that Moses wasn't the one who gave you bread from heaven. My Father is the one who gives you the true bread from heaven. And the bread that God gives is the one who came down from heaven to give life to the world." Suddenly, inungkat na ni Jesus si Moses. Ang daming pag-ungkat ni Jesus kay Moses kasi ang pinaniniwalaan ng mga tao noon, si Moses. Kay Moses sila makakakita ng kaligtasan, kay Moses sila makakapasok sa kaharian ng Diyos, pagsunod sa mga kautusan ni Moses at mga kautusan ng iba na sinabi na rin nilang utos na rin ni Moses. So pag sinabi mong Moses, hindi lang siya, kundi lahat ng traditions that are ascribed to him, although added by others after Moses. Sabi niya, hindi naman talaga si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay eh. Ang Ama sa langit ang nagbigay sa inyo. Bagamat yung dumaan na yon nung panahon ni Moses sa tinapay, pang-tiyan lang. Ngayon, ibinigay ng Ama ang tinapay na pang-espiritu, pang-puso, pang-isip. Ako yun. So, huwag ninyong ipagpilitan si Moses kasi meron akong itinuturo sa inyo na magpapalaya sa inyo sa mga pagkakakulong nyo, sa mga tradisyon ni Moses. God, not Moses, was the giver of that bread, sabi ni Jesus.
It was a big challenge to traditional belief because all of Israel was founded on Moses. And these were the words of Jesus. We are not anti-Moses. We only read and preach what Jesus says about Moses and the law. Kuminsan kasi lagi natin sinasabi, si Moses, si Moses, si Moses. Baka akalain ng iba, we are anti-Moses. No, we are just reading what Jesus said. And we are preaching what Jesus preached. That the bread, or Moses, was not the true bread from heaven as the Israelites believed. And Jesus goes on to say, I, Jesus, am the true bread from heaven that gives eternal life. What Moses gave you was just bread for one day. Bukas gutom na uli kayo. Ako, yung living water. Pag ininom ninyo ako, hindi na kayo mauuhaw kahit kailan. Tulad nung babaeng umiigib sa balon, ang hinahanap niya, tubig na pag ininom mo, isang araw ka lang na-satisfied, bukas uhaw ka na naman uli. At sinabi rin niya sa babae, kung kilala mo lang ang kausap mo, hihingin mo yung living water. Hindi mo na kailangang maghanap pa ng iba. At sabi ng babae, Sir, give me that living water. John 6:34-42, the people said, Lord, give us this bread and don't ever stop. Tulad ng babaeng, give me that water. Jesus replied, I am the bread that gives life. No one who comes to me will ever be hungry. Of course, by now, malinaw na hindi physical bread ang tinutukoy ni Jesus. Hindi physical hunger, kundi hunger for spiritual life. Hunger for love and the power to be able to love. That's what the people were really hungry about. At si Jesus ay yun ang tinutukoy. Sabi gano'n, hindi bread na pang mesa ang pinag-uusapan natin. Bread na pang espiritu. At ako yun. Kung talaga lang maiintindihan mo ako, magagagap mo ang aking katuruan at susundin mo ang aking pamamaraan, you will be filled. Your spiritual life will really be vibrant and alive. You will have the power to love, to be loved, and to teach other people how to love. And Jesus goes on, no one who has faith in me will ever be thirsty. I have told you already that you have seen me and still do not have faith in me. My Father wants everyone who sees the Son to have faith in Him and to have eternal life. So to have faith in the Son leads to and is equivalent to having eternal life. Life that is eternal, meaning not only in terms of time, but also in terms of space, of breadth and depth, latitude. Life that is full. To experience the rule of God, to have a taste of eternity, to be spiritually and emotionally free, is what Jesus was saying, that you will have this eternal life. The people started grumbling because Jesus had said He was the bread that had come down from heaven. They were asking each other, isn't He Jesus, the son of Joseph? Don't we know His father and mother? How can He say He has come down from heaven? So ginawa na naman ang literal. So niya, paano siya naging tinapa? Hindi naman siya harina. Di ba anak yan ni Mary tsaka ni Joseph? Kilala natin ang mga magulang. Paano niya sasabihin galing siya sa langit? Eh alam natin, hindi. That's what they knew. And they insisted on their limited knowledge. The people choose to stay confined to previous common understanding, traditional thinking. Yung sinabi ni Jesus na bread siya, the word became their prison. Niliteral nila yung bread, nakulong sila sa bread, hindi nila ngayon maiintindihan yung mas mataas na ibig sabihin, yung talinghaga ng bread. Because a word can be your prison, or a word can be your springboard so that you can jump up to higher levels of thinking. Pag may sinabing isang salita, pwede yung salita na yun, magpakulong ka dun eh. Lalo yung mga nag-aaway. Pag may nabigla yung asawa mo, sinabi mo, talagang hindi na kita mahal. Ano? Talagang hindi mo ako mahal, hindi mo ako mahal, hindi mo ako mahal. Ikukulong mo na siya doon para matrap na siya at wala na kayong ibang mapag-usapan kundi yun. Naku, minsan slip of tongue lang naman niya. Hindi naman niya ibig sabihin. Pero ipagpipilitan mo na kasi nakakita ka ng point of attack. So itong bread na to, nagpakulong yung mga tao sa ibig sabihin ng bread na harina. Hindi nila ginamit yan tungtungan yung salita na yon para marating nila yung higher level of meaning ng bread, which is really food. And this time, not food for the stomach, but food for the spirit. John 6:43-46.
Jesus told them, "Stop grumbling. No one can come to me unless the Father who sent me makes them want to come. But if they do come, I will raise them to the life on the last day." One of the prophets wrote, "God will teach all of them. And so everyone who listens to the Father and learns from Him will come to me." Sabi ni Jesus, huwag na kayo magreklamo, huwag kayo dyan magbulong-bulungan. Wala namang makakarating sa akin kung hindi sila udyukan, tulungan, itulak, bigyan ng kakayanan ng Ama na gustuhin pumunta sa akin. At yung mga pupunta sa akin, sila ang bubuhayin ko sa huling araw. Pero hindi ako maghihintay ng huling araw na yon. Simula na ngayon, buhay na sila. Those who listen to the Father will have an open mind, will have the wisdom and willingness and desire to go out of traditional boxes to come to Jesus. Hindi ka pwedeng lumapit kay Jesus pag hindi ka lalabas sa mga lumang kahon na pinagsisidlan ng iyong isip. Hindi ka pwedeng lumapit kay Jesus kung ipagpipilitan mong yakapin ang mga dati mong mga paniniwala na kung sinong Lola Basya nga naglagay dyan. Hindi ka makakalapit kay Jesus ng totoong-totoo pagka hindi ka handang bumitaw sa anumang mga nauna ng mga ideya sa loob ng iyong utak para ang utak mo ay maging spacious and open para magka-space pa ang ituturo sa iyo ni Jesus na bago. Bakit bago? Kung magtuturo lang pala siya ng luma, uulitin lang niya yung luma, bakit pa siya dumating sa lupa para lang mamatay at maghirap, para lang ulitin pala sa iyo yung dating alam mo na? Di pagsasayang yun ang pagod. Dumating si Jesus dahil kulang na kulang ang alam ng mga tao tungkol sa Ama. Masyadong mali ang pananaw nila tungkol sa Diyos. At itinuwid yun ng Diyos, ipinadala ang kanyang anak na si Jesus. Therefore, mag-expect ka kay Jesus ng bagong turo. Na pagsusunod ka kay Jesus, lalabas at lalabas ka sa mga dati mong mga paniniwala. Paniniwala man na inilagay sa iyo doon ng kalikasan, inilagay ng eskwelahan, ng lola mo, ng mga pelikula mo na panood, inilagay doon ng relihiyon. Ang tunay na lalapit kay Jesus, willing bitawan ang lahat ng dati niyang paniniwalaan para makinig. At kung sa kanyang pakikinig, mayroong mga dati na niyang pinaniniwala ang tama pala, di pulutin niya uli. Pero kung napatunayang hindi na yun ang turo ni Jesus, huwag na niyang balikan. At tanggapin niya ang bagong itinuturo. Sabi ni Jesus, alam niyo, liban na lang pagkalooban kayo ng Ama, hindi kayo lalapit sa akin. It takes supernatural power to be able to say no to your previous thoughts and then to continuously grow listening to new thoughts of Jesus. Kaya laging new ang kanyang equation. New wineskin, new covenant, new commandment. Laging new pagtungkol kay Jesus. Kasi yung old lang pala, ba't pa siya dumating? Sayang ang pagod. So sayang din ang pagod mo kung kunwari lumalapit ka kay Jesus, kasi pinagpipilitan mo lang mangunyapit, yumakap, patali sa mga dating laman ng iyong isip. True search for Jesus means opening your mind to ideas that might not have been there before or have you've always heard but never really understood. Those who truly listen to the Father will know Jesus' worth and will come to Him. Sadly, those who do not come to Jesus do not hear or listen to the Father. Yun lang ang ibig sabihin nun. Sabi ni Jesus, alam nyo, ang pupunta sa akin, yung biniyayaan ng Diyos, ng Ama. Pero ang hindi pupunta sa akin, ibig sabihin, nakasara ang tenga, nakasara ang mata, nakasara ang isip. At maraming tao, yayabang panilayan. Aba, ako serrado, dekandado. Ipagyayabang mo sarado ang iyong utak. Nakakatuwa bang sarado ang utak ng isang tao? Isinasara mo lang ang utak kung natatakot ka sa liwanag na baka pumasok doon at tumalsik lahat ng mga kadiliman. Pero kung ikay hindi takot sa liwanag at hindi ka natatakot na ang laman ng utak mo ay kadiliman, hindi ka matatakot magbukas. Kasi mabuti at masusuri kung anong laman ng iyong isip. Madadala mo kay Jesus, maikukumpara mo para maituwid ang liko, maitama ang mali, maliwanagan ang madilim. Verse 46, the only one who has seen the Father is the one who has come from Him. No one else has ever seen the Father.
Jesus said, referring to himself. And you should take a look at Jesus' unique credential. Only Jesus sees the Father. Therefore, only Jesus can show the Father. Only Jesus can make the Father seen. Siyang kaisa-isang nakatunay na nakakita sa Ama, siya lang ang pwedeng magpakita sa atin sa Ama kasi siya lang ang nakakita. Siya lang ang pwedeng magdala sa atin sa Ama kasi siya lang ang kaisa-isang nakalapit sa Ama. John 6:47-48. I tell you for certain that everyone who has faith in me has eternal life. Again, the extension of the meaning, not only life after death, is real, full, high-value life. Hindi yung buhay ka nga pero hindi naman high value, wala ka kwenta-kwenta yung buhay. Lagi ka lang malungkot, lagi ka lang takot, lagi kang may mga pangamba, lagi kang guilty. Anong klaseng buhay yun? Low quality. Kasi sinasabi ni Jesus, alam nyo, kung nanalig kayo sa akin, high value ang buhay nyo. E paano pa yung mga takot ko tungkol sa mga imperfection? Kung nananalig ka sa akin, di naniniwala ka na talagang nalilinis ko lahat ang kulang mo, ang kasalanan mo. Di sasaya ka. Kahit alam mong ganyan ka lang, pero alam mong pinupuno ka ng aking pag-ibig, ng aking sakripisyo para sa'yo. Di sasaya ka. Paano ko naman po mamamahal yung mga kapwa ko na mali-mali, ang dami-daming kasalanan? Di sila rin. Mamamahal mo dahil makikita mong sila man ay hinugasan ko, sila man ay pinuno ko, sila man ay pinatawad ng Diyos dahil sa akin. Kaya ka lang sasaya. Pag naintindihan mo kung anong ginagawa ko. Pag hindi mo inunawa yan at nagtuon ka lang kay Moses, lahat guilty. Then lahat kayo malungkot. Lahat kayo takot. Kailan mo maiintindihan yan para ka sumaya? Sabi ni Jesus, I am the bread that gives life. I am like food. I give nourishment. I give energy. I give life. John 6:49-51. Jesus continues. Your ancestors ate manna in the desert and later they died. So you see, yung pinakain sa kanila ni Moses, namatay din naman sila. Mabuti para sa pangsandaling pangangailangan, pero hindi eternal. But the bread from heaven has come down, referring to him, so that no one who eats it will ever die. I am that bread from heaven. Everyone who eats it will live forever. My flesh is the life-giving bread that I give to the people of this world. So sabi ni Lord, ako yung flesh. Yung flesh ko, bread. And of course, bread means food. But what Jesus meant was not food for the stomach, but food for the mind. Food for thought. Food for the spirit. Therefore, that flesh is really none other than teaching. The flesh of Jesus that we should eat is the teaching of Jesus that our minds must consume and live on. Kailangan ng konting pagtitiis pag pinag-aaralan ng mga ganitong mga usapin kasi hindi madali. Gustong-gusto ng mga tao, yung ikwento nyo nga po yung ketong na gumaling, ay, ang sarap, ang ganda pakinggan, ang dali, di ba? Yung mga wine na galing sa tubig, ang daling maintindihan. Pero yung mga ganitong mga usapin na pang-utak, yun ba? Nosebleed naman, mag-text na lang nga ako. Ganon na ganon yung mga taong kaharap ni Jesus. Ayaw nilang intindihin kasi mahirap. Kaya walang nangyari sa kanila. Now, Jesus' teaching or word is the life-giving bread for the world. Ang tunay na pagkain ng ating espiritu at ng ating kaluluwa, ang tunay na tinapay ng buhay, yung sinasabing flesh ni Jesus, yung teachings niya. The teachings that the ancestors of the Jews received in the past was not life-giving, as represented by the bread, the manna in the desert. The teachings that the ancestors of the Jews received in the past did not and could not give high-value eternal life. That's why Jesus was sent. John 6:52. They started arguing with each other and asked, how can he give us his flesh to eat? Ano tayo? Cannibals? And exactly, that was what they had in mind. Dinadala ni Jesus sa mas mataas na antas ang usapan, pinananatili nila sa mababa. They chose to keep the level of discourse as its lowest. So what they had was a low-end instead of a high-end idea.
Ginagawa ni Jesus yung tinapay na talinghaga para tungtungan nila makaabot ng mas matataas na ideya. Ginawa nilang literal, kaya lalo silang natali sa lupa. Hindi sila nakaakyat. Ayaw nilang paakay sa mas mataas na pag-iisip. Gusto nila, konsintihin na lang sila sa level na komportable sila. Ayaw makinig sa mahirap maunawa. Ang mga hindi lalago, takot sa nosebleed. Ayoko niya, nosebleed. Oo nga, hindi ka nga nagno-nosebleed pero wala ka namang kaalam-alam. Happy ka na? Ayaw nilang gawin ang mahirap gawin. Alam niyo yung napakaraming mga tao, pag may pinapagawa ka, kay karpentero, kay tubero, mahirap po, sir. Ayaw mahirapan. Kaya ka laging mahirap. Ayaw mong mahirapan. Kaya nang pabalik-balik din sa'yo. Pag hindi naunawa, mali na agad ang tingin. Lalo sa mga relihiyoso, may masabi ka lang na hindi swak sa dati nilang iniisip, blasphemy agad ang tawag. At pagkakaiba, wala sa tradisyon, demonic agad ang tawag ng mga tao. Kasi kinondisyon sila ng kanilang mga religious leaders na matakot sa bagong ideya, matakot sa kaliwanagan para manatili sila sa dilim. Kasi pag nasa dilim sila, madali sila makontrol. Kaya mga religious leaders na nananakot, huwag ka makinig kay ganyan, huwag ka manonood ng gano'n, huwag ka magbabasa ng ganito. Isa lang ang gusto nun, isara, ikandado, ikadena, ikulong ang iyong utak. Because control thrives in ignorance. Kaya pati si Jesus, dahil popular, dahil maraming himala, dahil maraming naniniwala, ang itinawag sa kanya ng mga religious leaders, Prince of Demons. Para matakot ang mga tao. Sabi ng mga tao, si Jesus nakakapagpagaling naman yung sakit. Prince of Demon yan, kaya nakakapagpalayas ng demons. So tatakotin nila yung mga tao para huwag nang lumapit uli kay Jesus. Huwag kayong susunod sa mga nananakot. Dapat ang susunod nyo, yung nag-encourage. Kasi sa pananakot ng pananakot, liliit ang inyong utak, makukulong kayo. Follow people who allow you to think, to be free. Kahit mga kamag-anak natin, mga magulang, mga parents, pero walang ginawa kundi manakot. Kasi gusto na ilagay yung mga bata sa bulsa nila, wala nang aalis sa tabi ko para lagi na lang nakikita ko kayo dyan, tatakutin ko kayo against the world. But that is not the style of Jesus. John 6:53-56. Jesus answered, I tell you for certain that you won't live or you won't have a life unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man. But if you do eat my flesh and drink my blood, you will have eternal life, and I will raise you to life on the last day. You know, the Jews never ate meat with blood. Ito naman si Jesus talagang meron ding napaka-lalim na sense of humor. Yung pa ang ginawa niyang example sa niya, drink my blood, eat my flesh. Exactly what is so offensive to traditional Judaism. Kita niyo ang ginagawa niya, binabasag niya yung mga malapader na paniniwala ng mga tao tungkol sa kanilang relihiyon. So ang ginawa pa niya example, yung pinaka-nakakasuka sa mga Jews, yung iinom ka ng dugo at kakain ka ng laman. My flesh is the true food, sabi niya, and my blood is the true drink. If you eat my flesh and drink my blood, you are one with me, and I am one with you. So, pag binasa mo to literally, that was very offensive to the Jews. And that's exactly what Jesus was doing. He was shaking them at the very foundation para magising sila mula sa kanilang pagkahimbing, sa kanilang contentment, sa kanilang low-level life. Gusto silang bigyan ni Jesus ng eternal high life. Pero dapat muna silang gisingin, at para gisingin mo isang tao, dapat mong ugain. Inuuga niya. Blood, flesh, kakainin namin. Para sabihin sa kanilang, yung mga paniniwala nyo tungkol sa blood, sa flesh, hindi kakainin. Hindi yan talaga big thing. Pero masyado nyo lang pinapalaki. But Jesus was really saying, unless you believe in and obey my teachings, you will not have real life. Yun ang kahulugan ng eat my flesh and drink my blood. The word of Jesus, freedom in Jesus, could be offensive to traditional religious thought, to Jewish thought, and even to traditional Christian thought. Maraming ang Jesus doctrines sa Christian tradition. Idinagdag ng mga believers ni Jesus after Jesus went to heaven.
idinagdag ng 2,000 years of religious history, na pagka ngayon, mayroong isang idea ang Christianity, dapat mo munang salain kung Jesus ba yan o Christianity lang, tradition lang na idinagdag ng mga tao. Kaya kailangan talaga ang Jesus filter. Pag may katuruan, may tradisyon, may regulasyon, salain mo muna kay Jesus. Baka man invento lang yan ng 2,000 years of church. Tulad ng Lord's Supper, hindi ka pwedeng kakain ng merong lebedura. Hindi naman yun ang ibig sabihin, Jesus, na lebedura. Ang ibig sabihin niya, yung teaching of the Pharisees. Pero it translate na ng mga tao into physical, real, literal, pampaalsa ng tinapay. So, kailangan na suot ng choir blue. May sinabi ba si Jesus na gano'n? Kailangan hati ang worship into fast and slow. Sinabi ba yan ni Jesus? Marami tayong traditions. Nagawa na lang natin. Merong papasa sa filter ni Jesus, merong hindi. Kaya kailangan Jesus filter. Now, John 6:60, many of Jesus' disciples heard him, and he said, "This is too hard for anyone to understand." And up to today, madidinig mo yan. Ang hirap naman ng turo. Sana hindi na lang yon. Disciples pa yung nagsasabi, ha? Gusto nila lang, lagi madali, parang cartoons. Meron pa mga gusto, yung mga preaching, lagi maraming joke. Pastor, dagdagan nyo pa po ng joke, nakakatawa eh. Manood ka lang ng comedy. Ayaw mong makarinig ng mahirap. Eh, si Jesus, may mga madadaling turo, pero mayroong mahirap din. Kaya kailangan pareho mong harapin yan. So ano ang mapapala nila sa dati na at kayang-kayang maunawa ang katuruan? That is not life. That is oppression, hunger and thirst for eternal life. Si Jesus na nga nagtuturo, pumapalag pa sila. Kung ganyan ang tao, si Jesus ay nagtuturo, ayaw pa nila pakinggan dahil mahirap, kanino pa kaya sila makikinig? Anong mararating ng kanilang spiritual growth? John 6:61-64, Jesus knew that his disciples were grumbling. So he asked, "Does this bother you? What if you should see the Son of Man go up to heaven where he came from?" Sinasabi ko lang na ako ang tinapay, ako ang inumin ninyo. Hirap na kayo. Eh, paano ko nakita nyo kung umakyat sa langit? Tulad ng nangyaring, doon ako nanggaling. Yung kaya makakaya nyo. Paano pa yung ibang mas kakaiba? Yung mas mahirap maunawa? Kung yan lang, babara na kayo at di na kayo tutuloy. Verse 63, the Spirit is the one who gives life. Human strength can do nothing. The words that I have spoken to you are from that life-giving Spirit. But some of you refuse to have faith in me. Jesus said this because from the beginning he knew who would have faith in him. He also knew which one would betray him. So may mga betrayal. Meron kasi mga madidisillusion kay Jesus. Ang hinahanap nila, isang Messiah, tagapagligtas sa political, tas hindi naman pala yun si Jesus. Hinahanap nila yung Savior na maglilid ng revolution against Rome, hindi naman pala yun ang gagawin ni Jesus. So maraming tumalikod. Sabi niya, maraming magtataksil kasi nadidisappoint kayo na hindi yung gusto niyong puntahan ang pagdadalhan ko sa inyo. Pero mayroong patuloy na mananalig, although mayroong babaligtad, dahil hindi nila inunawa ang kakaibang turo. Akala nung iba, pagka sumunod ka kay Jesus, peace lahat. No. Sabi ni Jesus sa Matthew 10:34-36, do not think that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace. I came to bring trouble. I have come to make this happen. A son will turn against his father, a daughter will turn against her mother, a daughter-in-law will turn against her mother-in-law. Even members of your own family will be your enemies. What Jesus was saying was hindi niya pag-aaway-awayin ng mga tao, kundi dahil sa kanyang katuruan na sobrang iba sa nakasanayan ng marami, pati ang mga magkakamag-anak, magkakahiwa-hiwalay ng pananalig, magkakahiwa-hiwalay ng pinupuntahan dahil magkakaiba sila na magiging reaksyon sa turo ni Jesus. Jesus and Jesusness divides through Jesus believers from others. Hindi niya sadya, hindi niya gustong mag-away-away mga tao, pero it will follow
that there are those who will never listen to him, and they will quarrel with those who listen to him, and because of that, they will separate ways. John 6:65, then Jesus said, "You cannot come to me unless the Father makes you want to come. That is why I have told these things to all of you." So the Father wills, chooses, and compels. It takes the Father to make people understand Jesus. It's a supernatural thing to understand the difficult teachings of Jesus. Ang hindi makaunawa, hindi nagiging supernatural, nananatili lang na natural, earthly. Hanggang dun lang. Tutuloy ang yung spiritual growth o babara, depende kung paano ka mag-isip. John 6:66, because of what Jesus said, many of his disciples turned their backs on him and stopped following him. Sabi na nga, nando na, hindi pa tumuloy. Disciple na, umatras pa, nahirapan lang mag-isip, tumalikod. Now Jesus preaches and is preached not to convert the closed-minded, but to address, identify, call, save, and feed those who open their hearts and minds. Si Jesus ay nagtuturo, si Jesus ay ipinangangaral, hindi para hikayatin ang sarado ang isip, hindi yun mahihikayat. Itinuturo si Jesus at nagtuturo si Jesus para makilala yung mga nagbubukas ng isip, mapasukan sila ng liwanag, mahango sila sa dilim, maalagaan, mapakain sila ng espiritual na bagay, at sila ay magkaroon ng quality life. Do not be daunted by the cerrados. Huwag na huwag kayong magtikom ng bibig, manahimik, dahil ang alam nyo may mga taong ayaw maniwala. But for the sake of those na maniniwala o naniniwala, you open your mouth and you preach and teach and you reach out to the open-minded. Huwag niyong payagan na yung ayaw maniwala, yung mga kontrabida, ay kumontrol sa inyong pagtuturo. Nagtuturo kayo hindi para baligtarin ang ayaw nilang pabaligtad na utak. Nagtuturo kayo para doon sa mga handang-handa at willing na maliwanagan at nakabukas ang isip. For the sake of those people, you open your mouth even though you are stoned by those who do not want to believe in you. John 6:67-69, Jesus then asked his 12 disciples if they were going to leave him. Kasi ang dami na nag-aalisan. Simon Peter answered, "Lord, there is no one else that we can go to." Walang katulad nyo. Kayo lang ang nagpapalaya. Kayo lang nagmamahal ng walang patakaran. Kayo lang nagpapatawad ng walang singilan. Kayo lang ang tumatanggap sa mga itinatakwil ng lipunan. Kayo lang ang nagbubuka sa mga pinagsasarahan at itinatadyakan at itutulak ng iba. Kanino pa kami pupunta? At sabi ni Pedro, your words give eternal life. Your words give life after death, and your words give life before death. Even now, we behold eternity. We behold the expanse of God's love because of your words, because of your teachings. Those that remained with Jesus understood that Jesus meant that his teachings when he referred to the flesh and blood, not literally eating him and drinking his blood. Those that remained understood that true life could only be had in, through, and by the teachings of Jesus. At sabi sa verse 69, we have faith in you, and we are sure that you are God's Holy One. Love, forgiveness, acceptance, rest, peace, satisfaction, fullness, eternal and quality life can be found in Jesus alone. And this is the life that He means. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ako lang ang paraan para ka makapunta sa Ama. Yung sinasabi ko lang sa inyo ang katotohanan na magpapalaya sa inyo, at sa akin lang kayo makakita ng buhay na ito. Outside of me, puro condemnation yan. Puro guilt, puro fear. That is death. That is not life. Kaya sabi niya, I am the way. 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Growing into Jesusness entails outgrowing un-Jesusness. The law of impenetrability sa physics, only one thing occupies one place at one time. If you want Jesusness inside your mind, you've got to throw out
and Jesusness. Hindi pwedeng sabay. It means changing from one mental frame to another. Spiritual growth, hindi palakas ang kanta mo, parami ng verses ang nalalaman mo, padami ng ministry. Spiritual growth is changing, increasing, improving the level of your thinking. That you begin to think like Jesus and you begin to understand the way that He took. Ang tunay na paglagong espiritual, ang paglipat mula sa parang batang pag-iisip tungo sa mature thinking. 1 Corinthians 13:11. When I was a child, it means a spiritual child, I talked like a spiritual child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, when I became spiritually mature, I put the ways of childhood behind me. So dapat nagmamature. Kung ang alam mo, ang ugali mo, ang iniisip mo noong bago kang makakilala sa Panginoon 10, 15 years ago, the same pa rin ngayon, walang growth na nangyari. Kasi dapat patuloy na naiiba yan. Patuloy na nag-i-improve, na-fine-tune. 2 Corinthians 3:18, and we all contemplate the Lord's glory, we are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. The CEV says, the Lord's Spirit makes us more and more like our glorious Lord. Ang goal ng Christian life, lalo, patuloy, increasingly, maging kamukha ka ni Jesus sa pag-iisip. So, dapat pabait ng pabait, pabuti ng pabuti, padagdag ng padagdag ang love, palakas ng palakas ang kakayanan mag-forgive, magpalampas ng mga bagay na dapat palampasin na lang, you become more like Jesus. As you think of Jesus, as you think like Jesus, you become more and more like Him. Kaya dapat siya ang pag-isipan. Yung pamamaraan niya ang pag-isipan, pamamaraan niya ang sundin. Grow into Jesusness. Into what personhood are you growing? Dapat into Jesusness. Not into Pharisee-ness. Not into Sadducees-ness. Not into anything-ness, but into Jesusness, because Jesus is the image of the invisible God. Stubbornly sticking only to traditional and standard teachings could prevent and damage spiritual growth. Willing ka dapat magpakawala, mag-release, bumitaw sa mga dating kaugalian at paniniwala kung napaka-convincing naman ang ebidensya ng Scripture tungkol sa turo ni Jesus. Grow out of old mindsets and mentalities. Sa spiritual growth, you cannot be conservative because a conservative person does not grow. The mere word conserve means stay as you are, as is, where is, walang gagalaw. Walang iibahin, yun ang conservative. Paano ka mag-grow kung conservative ka? Nakakulong ka, nakatali, wala kang iibahin. 2 Timothy 4:2-3, preach God's message, even if it isn't the popular thing to do. You must correct people and point out their sins. Now, pag sinabing sins, akala lagi ng iba sa traditional thinking, adultery, robbery, telling lies, although sins yon. Pero ang mas malalim na ibig sabihin ng sin dito is the sin against the Holy Spirit. The sin against Jesus, which means unbelief in and rejection of Jesusness. Yun ang malaking sin. When you reject the thoughts of Jesus, the teachings of Jesus, to the point that you never leave the other teachings because of your loyalty to those teachings, that is sin. Huwag natin i-confine yung sin sa mga sexual immorality, sin yan. Sa mga kung ano-anong dati na, hindi tuloy natin napapansin yung mas malalang sin. Rejecting Jesus. Rejecting the idea, the teaching, the method of Jesus. The time is coming when people won't listen to good teaching. Instead, they look for teachers who will please them by telling them only what they are itching to hear. Sabi niya, alam niyo, darating ang panahon, ang mga tao, hindi na sila maghahanap ng magandang katuruan. Ang hahanapin lang nila yung katuroang gusto nila marinig, yung katuroang nakasanayan na nila,
na hindi sila madidisturb, walang iibahin. So yun lang ang gusto nila. Pero sabi ng Timothy, you must work hard to tell the good news. And what is the good news? The good news of God's love and grace. Not the bad news of legalism and condemnation. At sabi, and to do your job well. That is what you should focus on. Romans 12:2, don't be like the people of this world, but let God change the way you think. You see, laging utak ang pinag-uusapan dito. Let God change the way you think about God and true godliness. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. And what is good and pleasing to God? The loving way, the Jesus way. So grow into Jesusness. Do not be afraid to think. Huwag kayong matakot. Nakakatakot mag-isip, baka maging blasphemy. Hindi ka papagalitan ng Diyos pag nag-isip ka kasi kaya ka nga binigyan ng utak eh. So do not be afraid of those who think. Only those who like to control you will make you afraid of thoughts, of thinking. Do not refuse challenging thought if it makes you grow into Jesusness. Okay lang i-challenge sa mga thoughts kung ang bunga, nagiging kamukha ka ni Jesus. So ano ba ang talab sa'yo? Nang iyong pinag-aaralan, nang iyong pinapakinggan, sinusundan, ang talaba sa isip, sa asal, sa ugali? Huwag matakot kung napapabuti ka. Pabait ka ng pabait. Pabuti ka ng buti. Nagiging more and more loving ka. Anong nakakatakot doon? Ganon si Jesus. 1 Corinthians 2:9, but it is just as the scriptures say. What God has planned for people who love Him is more than eyes have seen or ears have heard. It has never even entered our minds. Nakita yung sinasabi dito? Alam nyo kung anong hinanda para sa inyo ng Diyos? Ni minsan, wala pang nakakita, nakarinig, ni hindi sumagi sa inyong isipan. So, ibig sabihin, huwag tayong palimit doon sa dati na nating nakita, narinig at alam. Kasi ang talagang ibinigay at hinanda para sa atin ng Diyos, higit-higit at lampas-lampas doon. Pero kung magpapakulong ka sa dati mo nalang alam, sa dati mong narinig, sa dati mong naintindihan, lalong hindi ka makakarating doon sa napakaraming malalawak, magaganda at matataas na bagay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Pero wala ka pang idea up to now. That's why you have to open your mind. Grow into Jesusness. Do not be limited by tradition in your thinking and belief, by what is easy, visible, audible, and imaginable. Do not be limited by what you have already understood and what you can easily understand. Open your mind to more learning, to more teaching, and do not be afraid to change your mind. When convinced, with evidence that tells you that Jesus wants you to think this way and to do it this way. John 6:66. Because of what Jesus said, many of His disciples turned their backs on Him and stopped following Him. Biruin nyo, nandun na sila, umalis pa. Dahil lang na-offend sila sa sinasabi, hindi nila inintindi. Kanino naman kaya sila sumunod? Dahil tumigil na silang sumunod kay Jesus, kanino? Saan naman kaya sila napunta? Kanino kaya talaga sila? Dahil tumalikod sila kay Jesus. 1 John 2:19, diyan sa mga tumatalikod dahil nahihirapan ang pag-iisip, they went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. Nag-uusap-usap ang mga mananampalataya, may mga humiwalay sa kanila, umalis. Sabi, umalis sila kasi hindi naman talaga sila natin kapamilya. Kasi kung talagang sila ay katulad natin, dapat nanatili sila. Yung pag-alis nila isang patunay na they don't belong with us. Iba sila. Yan ang sinasabi nila. Nakaumang na, lumabas pa, hindi kinayang umunawa, the 12 and some others stayed. And the rest is history. What is the Jesus way? When the teaching and the going gets tough, the tough gets going. Don't give up. Keep studying. Keep learning.
Be willing to change your mind when you are facing evidence from the very mouths of Jesus. Kung mula sa katuruan ni Jesus, sa buhay niya, sa halimbawa niya, nakakakita tayo ng mga direksyon na dapat tayong may baguhin sa ating pag-iisip, sa ating ugali, sa ating pamamaraan, sa ating paniniwala, do so. Because we must let God change our mind so that we can prove and we can approve of what God wants to give to us. Ano ang nahihirapan kayo na sundin sa turo ni Jesus? Ano ang sumisira sa ating loob na magpatuloy sa pagsunod sa Kanya? Sino ang mga umaagaw ng ating loyalty mula kay Jesus? Kaugalian ba? Tradisyon ba? Sino? Ano? Panginoon, turuan niyo po kami na isuko ang aming isip, ang aming puso sa inyong anak na si Jesus. At sa aming nababasa, nadidinig, pinag-aaralan ng mga salita niya, maging handa kami, Panginoon, na tumanggap ng pagtutuwid, pagliliwanag, at pagbabago. Pagbulay-bulayan natin ang mga salitang ito at hanapan ng application sa ating personal na buhay. Be with the Lord in silent prayer.